Nasabihan na ba kayo na kuha ka na ng insurance, investment ito at lalaki pera mo dito sa future? Dahil sa mga insurance agent or financial advisor kuno na nagsasabi ng ganito kaya marami nagagalit sa BUL Insurance. Pero ang totoo talaga niyan, malaki ang matutulong na isang BUL Insurance kung alam mo ang purpose talaga nito. Hindi siya investment, hindi din siya magpapayaman sa iyo. Isa itong assurance na merong magbibigay ng pera sa beneficiary mo kapag nag-log out ka na sa mundong ito. Ito talaga ang purpose ng BOL Insurance. Pangit man isipin na kukuha ka ng insurance dahil magla-logout ka rin naman sa future. Pero kung ikaw ang breadwinner sa pamilya mo o wala kang pera sa pangalan mo na pwedeng maiwan sa pamilya, BUL Insurance ang kunin mo. Pero bakit investment lagi ang bukang bibig ng agent? Dahil yun sa UITF o BUL fund na pipiliin mo kapag kumuha ka ng policy. Bali, additional lang siya sa marireceive mo na benefits ng policy mo. May ginawa na akong video tungkol sa pera na nakuha ko after 10 years sa BUL fund ko. Nasa description pala yung link ng video na yun. Pero nakalagay doon na halos 75% lang ng binayad kong premium ang nakuha ko na investment after 10 years. Kaya kung panghikayat nila ang investment para kumuha ka ng BUL insurance, napakalaking kalokohan yun. Pero kung mayaman ka at gusto mo lang mabawasan ng 25% ang pera mo sa future, mag-invest ka sa BUL Insurance. Bali kukuha ka lang talaga ng BUL Insurance dahil kailangan ng pamilya mo or beneficiary ng ganitong kalaking pera in case na may mangyari sa'yo. BUL Insurance ang nararapat sa'yo. Pero kung ang plano mo ay palaguin ang pera mo, ilagay mo na lang ito sa ibang investment katulad ng MP2 or mas malaki na interest or dividend. High balloting computation ng i-invest lang natin yung pera sa MP2 savings. Tsaka kukuha tayo ng BUL tapos i-invest din natin siya sa MP2 savings. So ito yung unang part, yung mag-i-invest lang tayo sa MP2. Explain ko lang yung aking policy. Ito yung kinuha ko nung 20 years old ako. Bale, yun nga, may 1 million na logout benefit. Tapos, may accidental na additional. Bali, ang annual premium ko ay 25,975. Ito yung pinili ko quarterly. So, nagbabayad ako ng 6,493.75 cents. I-base na lang natin 'to na nai-invest natin 'tong 6,493 quarterly sa MP2. Bale sa MP2 merong 6.2% na dividend rate. Ito yung average from 2011 to 2024. In-add ko lang lahat and then divided by dun sa years na ito yung lumabas 6.2%. Bale ang lalabas niya sa ending after 10 years is 368,812. Tapos ang gagawin natin, re-invest natin siya ulit sa MP2 pero hindi na tayo magdadagdag. Bale aabot siya ng halos 17 years para umabot ng 1 million. Ito yan. So nag-invest tayo ng 368,812 tapos nag-earn siya ng 686,000. Bale ang point lang dito, aabot siya ng 27 years para maging 1 million siya na katumbas na itong aking logout benefits. Ito naman yung computation na kukuha tayo ng BUL insurance tapos after 10 years, re-reinvest natin sa MP2 yung na-withdraw natin. Bale after 10 years nakakapag-withdraw na ako ng 190K. Ito yun, 190K. Tapos i-invest natin siya ng 17 years katulad ng ginawa natin dun sa una na invest only. Ito yung ending value niya after 17 years. Bale 543,652 after 17 years. Ito yung breakdown niya, wala na tayong idadagdag. Yung interest re-reinvest na. After 17 years, ito na yung value niya. Bale, after 27 years, meron kang benefits tsaka investment na 1,543,652. Mas malaki siya dun sa invest only. Ang kinaganda nito, kung ano mang mangyari sa'kin within 27 years, meron na akong logout benefits na 1 million. Kumpara naman dun sa invest only na after 27 years, dun lang siya magiging 1 million. Ang pangit naman dun, walang kasiguraduhan na walang mangyayari sa'kin within 27 years. Hindi ko naman sinasabing mangyayari, pero walang kasiguraduhan sa
Kaso ang cons naman nito may admin charges siya. Yun nga, after 10 years magbabayad ka pa rin ng 17 years dun sa 27 years na 'to, meron pa rin siyang admin charges na ibabawas dun sa natitirang fund mo sa BUL. Pero all in all, mas safest pa rin yung kukuha ka ng BUL and then i-invest mo na lang yung mawi-withdraw mo after 10 years. Kasi nga meron kang kasiguraduhan na may mare-receive yung family mo. Hindi katulad nung sa unang ano na invest only lang na paano kung 'wag naman, kunyari 20 years old ako tapos after 5 years may nangyari sa'kin, nag-log out ako dito sa mundong 'to, eh, di yung 5 years lang na ininvest ko sa MP2 yun lang puwedeng ma-withdraw yun ng family mo kaso maliit lang hindi siya katulad ng 'pag kumuha ka ng BUL, covered ka ng 1 million. Parang yun lang yung pagbabasihan mo. Pero ibang usapan na kapag humaba yung buhay, ito naman yung computation na yun. Ito naman yung computation after 10 years. Katulad ng nauna na nag-invest lang tayo ng 10 years, ito yung makukuha natin. So 368,812. Yung sa invest only 'to, yung walang kasamang BUL. Tapos i-invest natin siya ng 50 years until 80 years old 'to bale ang computation niya. Kasi, i-invest lang natin na re-invest 50 years sa 6.2 ng MP2, bale ang ending value niya after 50 years is 8,121,812. So sobrang laki na niya. Kasi nare-reinvest lang natin siya nare-reinvest, compounding siya after 50 years. Ito ang ending value niya, 8,121,000. Pagkukumpara naman natin siya dun sa kumuha tayo ng BUL tapos re-reinvest, eto naman mangyayari, same pa rin after 10 years wi-withdraw natin yung fund, yung 190,000 ta's re-reinvest natin sa NP2. After 50 years maliit lang siya, 4,184,084 lang siya after 50 years, 'di ba? Kung invest only lang siya, mas panalo siya. Pero yun nga, kung susumahe, kung gusto mo ng assurance na may makukuha family mo, kumuha ka ng BUL, tapos invest mo. Kaso ito naman, mababawasan pa kasi 'to nung charges. Kasi hanggang 80 years old, may admin charges siya. Okey pa rin naman kasi siya kasi gawa nga ng rere-invest mo sa MP2, dun ibabawas yung admin charges. Mas malaki talaga kapag nag-invest ka lang na walang BUL, kung long term. Kaso wala naman nagsabi sa'kin nung 20 years old ako na puwede kang umabot ng 80 years old na hindi ka magla-log out sa mundo. Kaya mas okey sa'kin kumuha ng BUL insurance kasi wala akong malaking ipon, pera nung nagsisimula ako. Kaya hindi ko na iniisip kung lalaki ba siya or hindi. Basta magawa ng BUL insurance yung purpose o trabaho niya na ibigay sa pamilya ko yung 1,000,000 kapag nag-log out ako sa mundo. Pero kung ang plano ko lang talaga palakihin ang pera ko, hindi na ako kukuha ng BUL insurance. Iba-iba kasi ang dahilan ng tao bakit sila kukuha ng insurance o mag-i-invest. Kaya mas maganda kung alam mo na yung rason mo bakit ka ba mag-i-invest or kukuha ng insurance. Para bago ka maglabas ng pera, alam mo na yung trabaho ng pera ng paglalaanan mo. Kunwari, para ba yan sa edukasyon ng mga anak, pang-hospital nyo in the future, para sa retirement nyo pagtanda. Para kahit gaano katagal na yung nilabas mo na pera, alam mo pa rin ang dahilan bakit ka nag-invest o kumuha ng insurance. Disclaimer lang, hindi ako insurance agent or financial advisor. Policy owner lang din ako. Hindi ako affiliated sa Sun Life. Hindi ko pinopromote itong insurance company. Ayun kasi ang kinuha ko na BUL nung 20 years old ako. Gusto ko lang i-share yung benefits ng BUL. Thank you po.